Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone kinukuha na si Jordan Heading para sa ating Gilas Pilipinas at posible niya ring kunin para sa Barangay Ginebra. At mga Pinoy bowlers sa Japan B-League posibleng hindi makakuha ng kontrata sa susunod na season at mas titindi pa yung kompetisyon dyan nga sa Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Kanina nga mga kabasketball, sa balitang inilabas ni Snow Badwa para sa Spin.ph ay sinabi nga ni Jordan Heading yung dahilan kung bakit niya tinanggihan yung Gilas call-up sa kanya ni Coach Tim Cone para palitan nga itong injured na si Scottie Thompson. Ayon kay Jordan Heading ay nung Monday ay tumawag sa kanya itong si Coach Tim Cone para nga dyan sa Gilas training, no, sa Inspired Sports Academy. At sinabi niya na hindi niya nga natanggap yung offer sa kanya na maglaro sa Gilas Pilipinas para nga dyan sa FIBA OQT. Kasi nagka-problema doon sa schedule. Kasi meron pala silang ginagawa ngayon, no, nung asawa nila at sa ilalim ng doktor, no, patungkol nga doon sa panganganak ng kanyang misis. So sabi niya, siyempre number one pa rin yung kanyang pamilya, pero kung hindi raw tungkol sa pamilya niya, talagang kung ano man yung kontrata na meron siya, talagang tatablahin niya yon para maglaro sa ating national team. Pero may good news mga kabasketball, kasi nga mag-uusap sila, magkakape sila ni Coach Tim Cone pagkatapos nga ng laban ng Gilas diyan nga sa Latvia at Georgia pagkatapos ng FIBA OQT. At hopefully raw ay makasama na siya sa Gilas pool kasi gustong-gusto niyang maglaro talaga. At speaking of pagkuha ni Coach Tim Cone sa kanya mga kabasketball, malaki rin yung tsansa na kunin siya ni Coach Tim Cone para sa Barangay Ginebra. Kasi kumpara kala Kai Soto, kana Dwight Ramos na may kontrata na sa B-League, dito kala Carl Tamayo na meron sa KBL, tapos mga college pa lang etong si Kevin Kiambao saka si Mason Amos, kailangan nilang dumaan sa PBA draft. Hindi katulad netong si Jordan Heading na sumalang na or na-draft na diyan sa PBA. Diyan nga sa Special Gilas draft, no? Ang may hawak sa kanya ay ang Terra Firma Jeep. So alam naman natin yan, pwede lang magkaroon ng trade niyan. Kung gusto talagang puwersahin netong SMC, kaya nila yan. Kasi unlike doon sa mga players na naglalaro sa Japan B-League or KBL na malalaki yung sahod, dito lang sa NBL 1 naglalaro etong si Jordan Heading kasi nagka-problema rin, no? Alam ko doon sa patungkol sa pamilya rin nung naglalaro siya sa Japan. So hopefully magustuhan niya rito sa PBA kasi mas gusto ko na makita siya sa PBA basta lagi siyang available para sa ating Gilas Pilipinas kasi napaka-shooter nitong tao na to. Especially kung sa Ginebra siya maglalaro under Coach Tim Cone, lagi siyang nandyan para sa ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman dito sa bagong upgrade na inilabas ng Japan B-League dahil in-expand na nila yung Asia quota para sa 2024 to 25 season ng Japan B-League. Yung susunod nilang season mga kabasketball, kasama na yung Hong Kong, yung Macau, yung Mongolia, yung Malaysia, yung Singapore, yung Thailand, yung Vietnam at India. Yung mga players na magagaling dyan pwede nang kunin netong Japan B-League. So magiging 13 na sila, no? Kasama nga yung China, Chinese Taipei, Korea, Indonesia, saka yung Pilipinas na pagkukuhaan ng mga Asian imports netong Japan B-League. Pero huwag kayong mag-alala kasi magkakaroon naman ng Japan B-League draft kung saan pwede pa rin silang kumuha ng mga Pilipino. Tataas yung kompetisyon mga kabasketball, tataas din yung level ng kompetisyon pagdating sa pagkuha ng mga players. Hindi na pwede yung kumbaga average player ka lang, di ba? Dapat talagang mahusay ka talaga. At nakahabol pa, no, itong si Bobby Ray Parks Jr. Ang nanganganib lang na hindi makakuha ng kontrata ay si Terdy Ravena at si RJ Abarrientos. So antabayan na natin yung mga susunod na balita. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.